Isa raw beast si Yuan na mas malakas pa kay Hargon. Napatakip ng bibig si Lee Sung-yun dahil napalakas ang kanyang pagsasalita. Mabuti na lang at hindi nagalit sa kanya ang captain nila na si Hargon. Napangiti si Hargon, nagkaroon ng kuryente ang kanyang kamao at buong katawan. Hindi na raw niya kayang tumayo lang doon at manood na lang. Nagpalabas ng tila paputok na tunog ang mga kamao ni Hargon. Sumugod na rin ito at sinabing hintayin daw siya ni Yuan. Napakaraming patibong ang ginawa ng mga halimaw. Pero balewala lang ang lahat ng ito sa lakas at bilis ni Hargon. Nagpalabas naman ng asido ang acid snake sa bandang itaas ni Hargon. May sumangga naman sa ibinatong asido ng napakalaking ahas. Ginamit ni Yuan ang kanyang nagliliyab na espada at sinangga ito. Naluso naman ang asido sa init na inilalabas ng espada ni Yuan. Napuno ng nagliliyab na apoy at nagkikidlatan na kuryente ang gitna ng labanan dahil sa kapangyarihan ni Yuan at Hargon. Sinabi naman ni Lee Sung-yun na hindi lang daw dapat sila nanonood pero wala na rin naman daw silang magawa. Sinabi naman ni Yolche na marami pa raw patibong ang nagkalat doon kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat. Gumamit na rin ng kani-kanilang skill ang kambal na magkapatid na si Elador at Palad Inte. Pinigilan nila ang lason na papalapit sa kanila gamit ang kanilang water at fire skill. Sinabi rin nila kay Lee Sung-yun na gumawa raw ito ng daan. Agad namang nag-activate ng mana blast skill si Lee Sung-yun at sinabing ingatan daw ng mga ito ang ulo nila. Tiningnan naman ni Yuan ang grupo na nasa likuran niya. Mabuti raw at malalakas rin ang mga ito at hindi nagiging pabigat sa kanilang pakikipaglaban. Mukhang hindi raw mamamatay ang mga ito kahit madamay pa sila sa mga susunod na mangyayari. Bigla namang tinawag ni Hargon si Yuan, may nakita raw siya na kakaiba. Hinintay ni Hargon ang kanyang mga kasamahan at pinagmasdan ang kanyang nakita. Kakaiba raw ang painting na nakalagay sa napakalaking pinto. Nakaguhit dito ang larawan ng iba't ibang klase ng halimaw. Tinanong ni Hargon si Yuan kung larawan ba raw ito ng labanan ng iba't ibang klase ng halimaw. Sumagot naman si Yuan ang mukhang ganoon na nga, naisip niya rin na ito palang daw ang unang beses na nakita niya ito ng harapan. Inalis ni Yuan ang alikabok sa pinto, nasa likuran nga raw ng pintong ito ang lalaking hinahanap niya. Sinabihan naman ni Hargon si Yuan na nagdedesisyon na naman daw ito nang walang pasabi. Sumagot naman si Yuan na plano naman talaga niya na pasukin ito mag-isa. Sinabi ni Hargon na hindi na raw yun mahalaga, magkakasama na raw sila ngayon sa pakikipaglaban na ito. Hindi naman daw nito ikamamatay kung maghihintay siya ng ilang saglit. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Yuan. Sa pagbukas ng pinto ay kasunod rin ito ang echo ng iyak ng halimaw. Tinanong ni Lee Sung-yun kung ito na raw ba ang boss. Sinabi naman ng isa pa nilang kasamahan na ano raw kayang klase ng halimaw ang nasa loob. Iyak pa lang daw nito ay namamanhid na ang kanyang katawan. Naisip naman ni Hargon na may impormasyon daw siya kung ano ang boss na naroon. Isang araw itong mapanganib na kalaban, inaya na niya ang kanyang mga katim at sinabing pumasok na rin daw sila sa loob. Hindi tulad ng ibang bahagi ng kuweba na kung saan ay may nakasabit na mga ilaw, ang loob ng pito ay napakadilim. Nagpalabas ng kuryente si Hargon sa kanyang mga kamay upang magsilbi itong liwanag. Habang naglalakad ay bigla namang pinaatras ni Hargon ang kanyang mga kasamahan. Napatanong naman ang mga katim ni Hargon kung ano raw kaya ang halimaw na nasa harapan nila. Nakakadena ang halimaw sa mga naglalakihang bakal. At tila nabuo ang halimaw na ito sa pagsasama-sama ng iba't ibang parte ng mga halimaw. Mayroon itong 3 ulo at umaabot ng 10 metro ang taas ng halimaw na ito. Nagwala ang halimaw na tinatawag na Chimera at nagpupumiglas na makawala sa mga bakal na nakatali sa kanya. Pinipilit rin itong sirain ang mga naglalakihang bakal na nakaharang sa kanyang kulungan. Nakatanggap sina Yuan ng notification na nasa loob na raw sila ng boss room number 3. Kailangan daw nilang matalo ang boss na tinatawag na Sealed Chimera. Kapag daw napagtagumpayan nila itong gawin ay doon na rin daw magwawakas ang kanilang tutorial. Sinabi ni Hargon na mukhang ito na raw ang panghuling boss ng kanilang tutorial. Napaisip naman si Yuan sa sinabi ni Hargon na ito na raw ang panghuling boss.
Nakatanggap pa sila ng mensahe na maaari raw basagin ng isang tao ang Chimera Seal upang maging familiar nito ang Chimera. Kapag daw nabasag ang silang crystal, ang kanilang time limit ay magwawakas na rin. Makakapasa na rin daw agad sa tutorial ang taong babasag ng silang crystal kahit ano pa man ang kailangan na requirements. Makakatanggap rin daw ng dagdag na contribution points ang magiging Chimera Master sa kada bilang ng partisipante na mapapatay nito. Nagulat naman sina Lee Sung-yoon sa nabasa nilang Chimera Master. Sinabi naman ni Elador na kailangan daw nilang talunin ang Chimera at kasabay rin nito ay kailangan din nilang protektahan ang silang crystal sa mga taong itinuturing nilang kakampi. Sinabi naman ni Yolche na 10 lang naman daw silang nandoon. Hindi raw ganoon kahirap bantayan ang bawat galaw ng isa't isa dahil sa unti nila doon. Naisip niya rin na kahit pa raw may maglakas ng loob na gawin ito ay naroon naman ang kanilang captain upang pigilan ito. Bigla namang naglakad si Yuan papunta sa silang crystal. Hinawakan siya ni Hargon sa balikat, tinanong din nito kung ano ba raw ang balak gawin ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na bitawan daw siya ni Hargon. Tinanong ni Hargon kung binabalak ba raw ni Yuan na traidorin sila kahit na sama-sama silang nakipaglaban sa pagdating nila doon. Ipinaalala rin nito ang kanilang pustahan, dapat daw ay boss ang kinakalaban nila. Hindi raw nito kailangang atakihin ang iba pang partisipante para lang sa contribution points at para lang matapos ang tutorial. Sumagot naman si Yuan na siya raw ang mananalo sa kanilang pustahan at siya rin daw ang tatapos ng kanilang tutorial. Nagalit si Hargon, tinanong nito si Yuan na kung ganoon naman pala ay ano ba raw ang ginagawa nito. Bakit ba raw kailangan pa nitong basagin ang silang crystal? Sinabi naman ni Yuan na kaya nga raw gusto niyang lumakad at gawin lang ito ng mag-isa. Habang nakahawak sa kanyang balikat si Hargon ay kinuha ni Yuan ang kanyang espada sa loob ng kanyang inventory. Nagpakawala ng kuryente si Hargon upang atakihin si Yuan ngunit huli na ito dahil naibato na ni Yuan ang kanyang espada sa pwestong kinatatayuan ng silang crystal. Kasunod noon ay nakatanggap sila ng notification na nabasag na raw ang silang crystal at makakawala na raw sa pagkakasil ang Chimera Boss. Si Yuan na rin daw ngayon ang kinikilalang master ng Chimera Boss. Kailangan daw talunin ng mga partisipante ang nakawalang Chimera. Noong tuluyan ang nakawala ang Chimera ay humiyaw ito ng napakalakas. Malaya na itong nakakagalaw dahil wala na ang mga bakal na nakakadena sa buo nitong katawan. Galit na galit si Hargon, paano raw ito nagawang gawin sa kanila ni Yuan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng pinagkatiwalaan niya na kakampi. Hindi naman ito pinansin ni Yuan, itinuro ni Yuan ang pader sa kanyang bandang kaliwa at ipinag-utos sa Chimera Boss na sirain nito ang pader. Agad-agad namang tumakbo ang Chimera upang gawin ang ipinag-uutos ni Yuan. Binangga nito ng buong puwersa ang pader na itinuro ni Yuan. Napatanong naman si Hargon kung ano ba raw talaga ang balak gawin ni Yuan. Maging ang ibang kasamahan ni Hargon ay naguguluhan sa mga desisyon na ginagawa ni Yuan. Sinabi ni Yuan na kinokontrol niya raw ang Chimera kaya hindi nito aatakihin ang lahat ng kanilang kasamahan. Simula raw ngayon ay may iba siyang kalaban na kailangang harapin. Nagulat naman si Hargon sa mga sinabi ni Yuan. Sinabi ni Yuan na ang Chimera raw ay isang halimaw na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng halimaw na nasa loob ng isla. Tinanong ni Yuan kung sino ba raw sa palagay ni Hargon ang bumuo sa Chimera Boss. Napaisip naman si Hargon sa tinanong sa kanya ni Yuan. Kung hindi raw ang Chimera ang pinaka-boss, sino at ano raw kaya ang tinutukoy ni Yuan? Sinabi ni Yuan na bahala na raw si Hargon kung gusto pa nitong sumama sa kanya sa pakikipaglaban. Na kay Hargon na raw ang desisyon. Nag-umpisa nang maglakad si Yuan papasok sa butas na ginawa ng Chimera Boss. Hindi naman agad makapagdesisyon si Hargon kung ano ang kanyang gagawin. Nagtanong si Lee Sung-yoon kung ano na raw ang plano ng kanilang captain. Sumagot naman si Hargon na titingnan daw muna nila bago sila umaksyon. Sumunod sina Hargon at ang kanyang buong team sa daan na pinuntahan ni Yuan. Sa paglalakad ng kanilang grupo ay bigla itong napahinto. Bumungad sa kanila ang hiwa-hiwalay na katawan ng tao at halimaw. Napatanong naman ang isang katim ni Hargon kung ano raw kaya ang mga ito.
Sinabi naman ng isa sa kanilang miyembro na mukhang pinag-eksperimentohan daw ang katawan ng mga taong ito. Hindi raw akalain ni Hargon na may mahaba pang daan ang nakatago sa kanilang tutorial. Ano raw kayang klaseng lugar itong napuntahan nila? Habang naglalakad kasama ang kay Mira boss ay naisip ni Yuan na wala raw silang natanggap na mensahe na magbibigay impormasyon tungkol sa ika-4 na room ng kanilang 5th tutorial. Sa lugar nga raw na ito nagtatago ang lalaking hinahanap niya. Nakatanggap si Yuan ng notification na pumasok na raw siya sa loob ng boss room number 4. Tinawag naman ni Yuan ang lalaking nakatalikod. Habang nakatingin sa lalaki ay tinanong ni Yuan kung natutulog ba raw ito. Nakatanggap din siya ng notification na updated na raw ngayon ang boss ng kanilang tutorial. Tinawag ulit ni Yuan ang lalaki at sa pagkakataong ito ay tinawag niya itong kay Mira Creator. Kasunod noon ay ang notification na kailangan daw nilang talunin ang boss na kay Mira Creator. Umungol sa galit ang kay Mira na kinokontrol ni Yuan nang makita nito ang kay Mira Creator. Tumigil ang kay Mira Creator sa kanyang ginagawa at sinabing ito raw ang unang beses. Kahit pa raw nagawang makontrol ni Yuan ang kay Mira ay hindi pa rin ito inatake ang ibang partisipante at nagawa pa nitong mahanap ang kwarto na kinalalagyan niya. Napangiti ang kay Mira Creator habang halinhina na tinitingnan sina Yuan at Hargon. Sa pagmamasid nito ay tinawag niya si Hargon, mukha raw itong descendant ni Zeus. Hindi naman nagustuhan ni Hargon ang pagtawag sa kanya ng kay Mira Creator. Lalo pa itong nagalit nang sabihin ng kay Mira Creator na mukhang half-breed lang daw si Hargon pero mapapakinabangan pa rin daw niya ito. Humiyaw si Hargon sa galit at tinanong kung sino ba raw ang tinatawag nitong half-breed at kung sino ba raw ang walang hiyang nasa harapan nila. Sumagot naman si Yuan na ito raw ay ang dark magician na si Childe. Isa raw itong ranker na naglaho mula sa tower ng napakatagal na panahon. Tinanong ni Hargon kung tama ba raw ang rinig niya na ito si Childe. Kilala raw ang ranker na ito bilang taga-test examiner sa 50th floor ng tower. Naisip ni Hargon na narinig na raw niya ang pangalan nito noon. Gumamit raw ito ng daan-daang player bilang test subject at gumagawa raw ito ng kay Mira sa pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng halimaw. Ano raw kaya ang ginagawa ng ranker na ito sa loob ng kanilang tutorial? Sinabi ni Yuan na wala raw dapat silang ikamangha sa kay Mira Creator. Natalo raw ito sa isang player sa nakakahiyang paraan, at dahil sa paglabag nito sa rules ng tower ay nawala rin ang karamihan sa kanyang mga kapangyarihan. At dahil rin daw sa pangyayaring iyon ay naparusahan ito na gumawa ng mga tutorial boss sa loob ng 1,000 taon. Kahit pa raw lumipas ang 1,000 taon ay hindi pa rin ito mababawi ang kanyang mga nawalang kapangyarihan. Nagtanong ang kay Mira Creator kung bakit napakarami raw ng nalalaman ni Yuan tungkol sa kanya. Noong mapansin ni Yuan na tila naiinis na si Childe ay itinuro niya ang kanyang mga mata. Ngumiti si Yuan at tinanong kung may natatandaan ba raw si Childe sa kanyang mga mata. Napaisip ang kay Mira Creator kung ano ang ibig ipahiwatig ni Yuan. Natigilan ito nang bigla niya itong napagtanto. Nagalit si Childe at sinabing napakalapastangan daw ni Yuan. Nagpakawala rin ito ng mana upang atakihin si Yuan. Nagawa namang masangga ni Yuan at Hargon ang atake na ginawa ni Childe. Tinanong ni Hargon kung anong klase ba raw ng mana ang ginamit ng kay Mira Creator. Akala raw niya ay nawala na ang halos lahat ng kapangyarihan nito. Sumagot naman si Yuan na medyo malakas pa rin daw ito kahit na napakalaki na nang nawala nitong kapangyarihan. Kung hawak pa rin daw nito ang buo nitong kapangyarihan noong ranker pa ito ay sigurado raw siya na patay na sila sa isang atake pa lang nito. Nagtanong ang galit na kay Mira Creator kay Yuan kung saan daw nito nakuha ang kanyang mga mata. Tinanong niya rin kung ano raw ang relasyon ni Yuan sa unggoy na yon. Sinabi naman ni Yuan na ano ba raw ang ikinagagalit nito. Ito raw ang malaki ang kasalanan sa panghuhuli at pag-eeksperimento sa napakaraming partisipante kahit na isa itong test examiner. Humiyaw ang kay Mira Creator at sinabing sagutin daw ni Yuan ang tinatanong niya. Sumagot naman si Yuan ng pasensya pero hindi raw siya nagpunta sa lugar na iyon para lang sagutin ang mga bagay na gustong malaman ni Childe. Nagpunta raw siya sa lugar na ito dahil hindi raw niya masikmura na hayaang nabubuhay, ang napakawalang hiyang nilalang na gaya ng kay Mira Creator.
Naguguluhan naman ang grupo ni Hargon sa mga nangyayari. Nagtanong si Lee Sung-yoon kung kailangan ba raw nilang labanan ang mga kakaibang halimaw na nasa harapan nila. Sumagot naman si Hargon ang tama raw ito, kailangan daw nilang ubusin ang lahat ng halimaw na nakikita nila. Matapos marinig ang hudyat ng kanilang captain ay nag-umpisa na ring sumugod ang lahat ng miyembro ng team ni Hargon. Hindi basta-basta ang mga human type na chimera na kinakalaban ng grupo ni Hargon. Hindi raw ito kayang talunin ng mga ordinaryong partisipante. Pero dahil nga raw mga high-ranking na partisipante ang lahat ng miyembro ng team ni Hargon ay nagagawa raw ng mga itong mapatay ang mga kinakalaban nilang mga chimera. Ang mga chimera raw na ito ay may kakayahang mag-level up. Maglalabasan daw ang mga ito sa loob ng tower matapos ang 100 taon. Mabuti raw at hindi pa ganoon kakumpleto ang research ng chimera creator. Naisip din ni Yuan na salamat daw sa pakikipaglaban ng team ni Hargon, mas napadali raw siya sa kailangan niyang gawin. Hindi na raw niya kailangang magpakaabala sa pagpatay ng mga chimera. Bigla namang naramdaman ni Yuan ang skill na ginamit ni Childe. Nahuli si Yuan sa loob ng kabaong na skill na ginamit ng chimera creator. Tinatawag na Dark Casket ang skill na ito. Sinabi ni Childe na matibay raw ang kabaong na ito. Kahit pa raw ang mga chimera ay hindi kayang makawala kapag napasok na sila sa loob. Sinabi rin ng chimera creator na kahit pa raw bumagsak siya at nawala ang kanyang kapangyarihan ay wala raw karapatan si Yuan na maliitin siya. Sinabi niya na gagawin niya raw chimera si Yuan, nang biglang nagkalamat ang kabaong na skill ng chimera creator. Dumami ang bitak ng kabaong na dapat ay napakatibay ayon sa chimera creator. Nagulat ang chimera creator nang tuluyan ng masira ang Dark Casket na ginamit niya kay Yuan. Paano raw ito nagawa ng isa lang partisipante ng tutorial? Lumabas ang ligtas na si Yuan habang nakatikom ang kanyang kanang kamao. Gulong-gulo pa rin si Childe kung bakit hindi man lang napinsala si Yuan. Nagulat na naman ito nang mapansin nito ang malaking braso ni Yuan. Hindi raw ito totoo, imposible raw ito. Tinanong niya si Yuan kung ano raw ang relasyon nito kay Olympus. Sa mga mata ng chimera creator ay nakita niya ang anyo ng isang ranker sa katauhan ni Yuan. May isa raw key player sa Gigantomachie, ang battle laban sa mga giants. Ito raw ay anak ni Zeus, ang main character ng The 12 Labors at holder ng title na Giant Slayer. Hindi raw ito nag-aalinlangan na parusahan ang may kasalanan at nagpapakita rin ito ng kabaitan sa mga mahihina. Ang nilalang na hindi mahihigitan ng iba sa larangan ng strength at ang pinaka-nirerespeto ni Yuan na hero. Nagpatuloy sa paglaki ang kanang braso ni Yuan dahil sa ginamit niyang skill na gigantification. Nababalot raw ng kapangyarihan ng higante ang kanyang braso. Mababa pa rin daw ang kanyang proficiency, ang kanyang constitution stats ay pansamantalang magiging strength. Mababa pa rin daw ang kanyang constitution kaya partial gigantification lang ang mangyayari. Nainis naman si Yuan, kahit pa raw nagtagumpay na siya sa pagkain ng Giant's Heart at napataas na rin niya ang kanyang strength at constitution ay hanggang dito lang daw ang kanyang limit. Pero kahit daw ganoon ay tingin niya ay sasapat na rin ito. Mag-a-activate na ulit ng skill ang chimera creator. Pakikinggan na lang daw nito ang sagot ni Yuan pagkatapos niya itong pagpira-pirasuhin. Kahit pa raw descendant ito ni Olympus ay isa pa rin itong mahinang nilalang. Hinarang ni Yuan ang skill na binato ng chimera creator. Sinabihan niya rin si Childe na manahimik raw ito. Nagpakawala ulit ng mapinsalang mana si Childe pero nagawa itong malusaw ni Yuan sa pamamagitan lang ng pagsalo sa mana gamit ang kanyang braso. Gumamit ulit si Childe ng kabaong upang hulihin si Yuan. Sa pagkakataong ito ay triple Dark Casket na ang kanyang ginamit. Pero kahit 3 Dark Casket pa ito ay wala pa rin itong panama sa gigantification skill na gamit ni Yuan. Sa isang suntok ni Yuan ay nasira ang skill na ipinagmamalaki ni Childe. Sinabi naman ni Childe na mabuti raw at hindi pa ito patay. Dahil napakarami pa raw ng gusto nitong marinig mula kay Yuan. Gumamit naman ng ibang skill ang chimera creator, gumamit ito ng skill na Corrupted Venom Fangs. Habang nakikipaglaban ay naalala ni Yuan ang pag-uusap nila ng mga kasamahan niyang Inner Gods.
Napag-usapan nila na kailangan niya raw makuha ang skill na gigantification. Pinayuhan din siya ni Hercules na kapag daw hindi pa nito kayang kontrolin ang gigantification ay kalimutan na raw nito ang pagharap sa Chimera Creator. Kahit pa raw nawala ang kapangyarihan nito at naparusahan na mapunta sa tutorial ay napakapanganib pa rin daw nito. Sinabihan naman ni Odin si Hercules na napakakomplikado raw ng skill na gigantification. Tinanong rin ni Odin si Hercules kung posible ba raw na makontrol ang gigantification sa loob lang ng ilang araw. Sumagot naman si Hercules na hindi raw ito ganoon kadali pero hindi rin ito imposible. Lahat ng corrupted venom fang na umatake kay Yuan ay nagkakadurog-durog. Lahat ng mga ito ay matitigas na kayang bumutas ng bakal pero nagmumukha lang itong ordinaryong ugat kapag tinamaan na ng suntok ni Yuan. Matapos sanggahin ang lahat ng atake ng Chimera Creator ay nagdesisyon na ring lumapit si Yuan. Naglakad siya papunta sa direksyon ng Chimera Creator. Takang-taka naman si Childe kung paano raw naging posible ang mga pinaggagawa ni Yuan. Kahit pa raw descendant ito ni Hercules ay nagagawa raw nitong basagin ang lahat ng skill na binabato niya gamit lang ang kanyang strength. Nung mapansin ng Chimera Creator na papalapit na sa kanya si Yuan ay nag-activate na ulit ito ng skill. Nagkulong siya sa loob ng napakakapal na pader, ang skill na ito ay tinatawag na Ebony Thorn Wall. Napakatibay raw ng skill na ito at nababalot rin ng napakaraming tusok ang buong paligid nito. Ito na raw ang pinakamatibay na defensive skill ni Childe. Titingnan daw niya kung magawa pa itong masira ni Yuan. Mauuna raw masira ang braso ni Yuan bago niya ito mabasag, nang biglang nagkalamat ang Ebony Thorn Wall ni Childe. Ginamit niya ulit ang kanyang staff upang pagtibayin ang kanyang skill. Ano ba raw klaseng nilalang ang kaharap niya? Kahit inaayos niya ang lamat ng Ebony Thorn Wall ay nagpatuloy pa rin ito sa pagkakaroon ng mga bagong lamat. Hanggang sa lumaki na ng lumaki ang bitak ng kanyang skill. Hindi na mapalagay ang Chimera Creator kung hanggang saan tatagal ang pinagmamalaki niyang Ebony Thorn Wall. Patuloy ang konsumo niya ng kanyang mana upang maayos ang lamat ng kanyang skill. Medyo natuwa si Childe nang mapansin nito na huminto na si Yuan sa pagsuntok sa kanyang Ebony Thorn Wall, mukhang nakaramdam na raw ito ng pagod. Siguro raw ay wasak na ang kamay nito sa pagpilit nito na masira ang kanyang skill, nang bigla namang nasira ang Ebony Thorn Wall na pinagtataguan ni Childe. Sa pagkabasag ng kanyang panangga ay agad namang sumulpot ang kamay ni Yuan. Nasakal ni Yuan si Childe sa leeg, pagkahuli niya rito ay iniangat niya ito sa ere at ibinagsak ng napakalakas sa sahig. Ginamitan niya rin ng mana ang kanyang kamao habang iniuuntog ang ulo ni Childe. Nakahinga ng kaunti si Childe matapos siyang tigilan ng paghampas ni Yuan. Pero agad namang sinundan ni Yuan ng suntok sa mukha ang Chimera Creator na si Childe. Habang binubugbog niya si Childe ay naalala niya ulit ang usapan nila ng kanyang mga kaibigan na Inner Gods. Kapag daw hindi siya nagtagumpay sa pagkuha ng Cinder Eyes at Gigantification skill ay wag na wag raw nitong lalabanan ang Chimera Creator. Kapag naman daw nagawa nitong makuha ang isa sa mga skill na ito ay si Yuan na raw ang bahalang magpasya kung ano ang gagawin nito. Kapag naman daw nakuha nito ang parehas na skill na Cinder Eyes at Gigantification, ay kailangan daw siguraduhin ni Yuan na tatalunin nito ang Chimera Creator.